na malupit sa dumit man siya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga. Hello, pride for blue. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm! Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulog. Pangong kumakabloom sa charm! Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Iwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Mga kababayan, ang oras 16 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Uy, nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao!
Makakasama niyo po sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Corpuz. At Tracy Bayan, sa ngalaman nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, Happy Easter Monday! Happy Blessed Easter. Yes! At, naku, sabi nila, hindi pa daw Holy Week, nagpepenitensya na daw yung mga tao dahil sa nangyayari sa ating nangyayari sa mundo, specifically dito sa ating bansa daw kasi bigat-bigat na daw ng pasanin. At eto na nga ang kauna-unahan sa ating headline ngayong araw ng Lunes, Abril 6 ngayong taong 2026. Kapit lang po tayo, kapit bisig. Panibagong mega oil price hike. Psh, 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 sabi nung microphone. Psh, psh, psh. Panibagong mega oil price hike. Kasado na naman bukas. Presyo ng diesel posibleng pumalo sa 170 pesos kada litro. Anong magkano yun sa Tagalog? Yung 170 piso. 170. 170, sabi ng lola. Oo, 'di ba? At ang gasolina naman ay papalo ng 120, 120 piso, 120 pesos kada litro. Woo! Samantala naman, National Petroleum Reserve at paggamit daw po ng alternative source of energy, iginiit naman dahil po sa oil crisis ngayon. Negosyanteng nag-imbak ng 10 litro lang ba? 10,000. 10,000 litro ng diesel sa kanyang compound. Kakasuhan ng Bureau of Fire Protection. Bakit naman kasi mag-iimbak ka ng 10,000 liters? Yes. O di ikaw nang merong space for 10,000 liters. Pero that's illegal. Hoarding yan. Hoarding, correct. Kapag binibenta mo, profiteering. Naku po, bakit naman 10,000 litro? Kaso talaga yan. Oo, ano pa, sasabugin mo ba yung compound ninyo? Nakakatakot ka naman. Hindi kasi di ba, hindi yan pwede basta-basta iimbak eh. Merong proper storage tsaka for proper, para sa mga ganyang produkto. Hindi pa pwedeng, nilagay ko lang sa galon ng distilled water. Galit na galit. Ay, kasi naman. Mahal-mahal na nga. Tapos ganyan pa kayo. Mga sakim. Sabi nga nila kay, moderate your greed. Yeah. Paggunita ng Semana Santa naging mapayapa naman, walang naitalang untoward incident sa Metro Manila ayon sa NCRPO. Samantala, higit 3 milyong pasahero dumagsa sa mga pantalan nitong Semana Santa. Drowning incidents bumaba ayon sa Philippine Coast Guard. Department of Health nakapagtala na higit 1,000 road accidents ito hong Holy Week. Kabataang lalaki karamihang biktima. Kasong plunder laban kina dating Senate President Cheese Escudero at dating Speaker Martin Romualdez inihahanda ng Ombudsman. Provincial Director ho ng Palawan na Police, sinibak. 4 na pulis na sangkot umano sa Good Friday shooting, hawak ng pulisya. Videoke at inuman sa kalye, bawal na sa buong bansa. Curfew mahigpit na ipatutupad sa mga menor de edad ayon kay DILG Secretary Remulla. Gabundok na basura. Pambihira talaga. Ang iniwan ho ng libu-libong deboto at mga turista sa bundok ng Banahaw sa Quezon Province. Nagpunta ka dyan, di ba? Hindi ako napunta ngayon. Not this year. Ba't naman kayo nag-iiwan ng gabundok na basura? Can't you clean as you go? Lunes. Ito naman si Miss Thea Petro Corpuz. Ang init ng ulo, piniinit nyo kasi. Ang init ng panahon. Mga balita natin, Magnitude 5.4 na lindol yumanig sa Bogos City, Cebu. Wala namang naiulat na pinsala o nasaktan. Samantala, Pag-asa nagbabala na higit sa 40 degrees Celsius na heat index sa susunod na linggo. Hindi ba pala ngayon? Next week pa pala yun. Hanginit-init na. Actually, may mga naitatalaan ng mga 40, ano? Oo. 38 to 40. Kaya naku, iba Ito yung higit daw. Higit pa. No? Parang nung mga nakaraan,
Pumalo ba tayo sa 50? Oo, di ba? Yung mga Yata, danger. Naku po. Kaya iba yung pag-iingat. RH Break Time! Yan ang ating mga headlines. Narito na ang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Kasado na naman ang panibagong mega oil price hike bukas. Sa anunsyo ng Shell, tataas ng 5 piso 70 sentimo ang kada litro ng gasolina, habang 19 na piso at 80 sentimo naman sa kada litro ng diesel. Kasado ring magtaas ng 9 na piso at 10 sentimo ang kada litro ng kerosene. Epektibo alas 6 ng umaga ang taas presyo ng Shell. Kung susumahin sa mga nakalipas sa pagtaas, posibleng pumalo sa pinakamataas na 170 piso ang magiging presyo ng kada litro ng diesel, 170 pesos mga kababayan. Habang papalo naman sa pinakamataas na 120 o 120 piso ang kada litro sa presyo ng gasolina. Kaya sinisimulan ko na mag-bike to work eh. Gusto ko nga simulan eh. Kaso pag mainit ng panahon, delikado. Yun nga, sabi ko, gusto ko simulan, kaso baka ako'y matapos. Hindi ko kaya. Delikado. Oo. Samantala, isusumitin naman bukas ng Development Budget Coordination Committee kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang rekomendasyon tungkol po sa fuel excise tax. Ang DBCC na binubuo ng Department of Budget and Management, Department of Finance, Department of Economy, Planning and Development ang nag-aral sa mga implikasyon ng patuloy na pagtaas sa presyo ng petrolyo. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na ilalatag daw po ng DBCC sa Pangulo ang kanilang assessment at evaluation sa maging tugon po ng pamahalaan. Hinintay pa ni Pangulong BBM ang resulta ng pag-aaral ng DBCC para magamit naman ng emergency powers na ipinagkaloob ng Kongreso para suspindihin o kaya tapyasan ang excise tax sa petroleum products. Ayon po kay Yusek Castro, sakaling aprubahan ng Pangulo ang rekomendasyon, ay posibleng magdesisyon na ito tungkol sa excise tax sa langis. Isasamit po kasi ang recommendation, so malamang meron po kung makikita po niya na tama ang rekomendasyon at naaayon at para sa bayan at para sa bansa natin. Ito naman po ay mabilisang aapruban ng Pangulo. Samantala, inirekomenda ni Marikina Representative Miro Kimbo, chairperson ng House Ways and Means Committee, na magpatayo na ang pamahalaan ng National Petroleum Reserve at gumamit ng alternative source of energy ang bansa. Ito anya ay para hindi na dependent ang Pilipinas sa kumpas ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Kimbo, dapat maging wake-up call ang oil crisis sa ng gera sa gitnang silangan at kailangan na natin ng National Fuel Reserve para nakukuha ng mura at naitatabi sa panahon ng emergency. Sabi ni Kimbo, panahon na para gumamit ang bansa ng alternative energy sources na available sa bansa gaya ng geothermal at natural gas. Kailangan na anyang kumilos na mabilis ang gobyerno para mapaghandaan din ng bansa kung may mga mangyayari muling oil crisis. Tama. Para hindi tayo reactive. Dapat proactive tayo, di ba? Tama. Inireklamo naman ng mga residente ng Scout Castor Street sa may barangay Sacred Heart sa Quezon City ang isang bahay na muli nag-iimbak ng 10,000 litro ng diesel. Nangalap na ng mga pirma mga residente para isumite ang reklamo sa Quezon City LGU laban sa kanilang kapitbahay na muli nag-imbak noon pang Sabado de Gloria. Patuloy na pinangambahan na sumabog at magdulot daw po ng malaking sunog sa kanilang lugar ang homemade na imbakan ng tonne-toneladang petroleum products. Sa init ng panahon, expose yung cancer. Kahit wala magtapon ng upos ng sigarilyo, sa sobrang init na yan. At saka hindi naman siguro ganyan yung pag-install ng tanker. Sa mga gusto namin nung maalis na ito. Sana pa maalis po siya as soon as possible. Naku. Samantala naman kasunod po ng pag-viral ng video ng pag-iimbak ng krudo sa naturang bahay. Mag-iimbak ka ng krudo sa bahay mo? Ganyan kadami? 10,000 litro? Oo, sasambulat. Aanin ko nga yan.
Kailangan ko ng diesel, kailangan ko ng gasolina, pero hindi ganyan karami. Oo, abay sumugod daw po sa naturang lugar si DOE Undersecretary Wimpy Fuentebella at Quezon City Police District Director General Randy Glenn Silvio para imbestigahan po ito. Ayon po sa DOE at PNP, walang kaukulang permit para mag-imbak ng diesel ang may-ari ng bahay na isang Filipino-Chinese businesswoman. Sa ngayon po ay pinababantayan na ni Barangay Coma Chairwoman Camille Malik David ang naturang bahay at ang imbakan ng krudo para matiyak ang kaligtasan ng lahat mula sa anumang sakuna. Since nagkaroon po ng incident, naka-coordinate naman po kami sa ating LGU, sa mga sa police station 10 natin and sa BFP Laging Handa Substation. Lahat naman po ng actions with this incident po, reported naman po. Papatauhan po natin ng DPSO yung lugar para po dun sa safety ng residents natin kasi that is our number 1 priority po. Dapat kasuhan yan. So anong gagawin ngayon dun sa ano? Dapat Ano kasuhan. yun, legal ba yun o paihi? Hindi, I mean pwede. yung transfer nung... Nasa national state of energy emergency tayo, hindi pwede yung ganun. All the more, diba? Na Saka dapat hoarding yan makasuhan. eh. Yes. Hindi, I'm curious kasi, di ba, ang laki nung tanker, nung oil tanker na nag-park. I mean, legal ba? Yung... Para sa akin, wala akong makitang legal. Legal doon eh, no? Wala akong makitang legal. Unang-una, So, hindi sino nag-profit? Unang-una, hindi yung gasolinahan. Oo. So, bahay. sino kumita? Ewan ko. Ewan natin. So, yun ang diba? dapat investigahan. Paano niya na-afford makabili? Kanino siya kumonekta? Mukhang mayaman yata Yes, I mean, paano niya, sino kinonexionan niya para yun ang makabili dapat siya? yun ang dapat na tugay-gayan nitong DOE. Umaksyon ho kayo sa DOE. Patunayan po ninyo sa DOE na hindi pwede yung mga ganyan. Paglabag ho yan eh. Hoarding yan eh. Yes, that's correct. Na sabi mo pa, nasa state tayo ng national energy emergency. Tapos merong kahit nga wala may tayo sa nag-hoard. state of energy emergency, mukhang bawal pa rin yan eh. Dapat naman talaga bawal kasi Bahay. number 1 bahay siya, residential area Tatambakan siya. mo ng sangkatuda libo-libong litro ng diesel. Superflex, no? Ibig sabihin, kaya niya mag-imbak ng 10,000 liters daw kasi ng buti pa diesel. sana all. May space daw siya sa backyard. Ay, front yard pala niya nilagay. Pero delikado yun. Yes. Oo. So, ano nang gagawin doon? So, sa isisip-sipin ulit, itatransfer yan ang saan? abangan natin. Anong magiging action ng DOE? Action plan dyan. Abangers po kami, ha? Pero unang gagawin, dapat kasuhan. Dapat naman. At anong ikakaso, tapos anong kahihinatnan ng pagkakaso sa kanya. Kailangan merong makita natin kung ano talagang basahin mo na yung epekto sa susunod. Yan kanya. yata Ito yung na. kaso eh. Oo. Posibleng ang kasuhan ng Bureau of Fire Protection, National Capital Region, ang negosyanteng may-ari ng bahay sa Quezon City na nag-imbak ng 10,000 litro ng diesel. Ayon kay Fire Senior Superintendent Attorney Archie Andumang, OIC Director ng BFP-NCR, walang nakitang installation clearance at barangay permit sa pagtatayo ng pribadong tangke sa kanyang compound. Dagdag pa ng otoridad, prioridad nila ang kaligtasan ng publiko laban sa posibleng banta ng sunog dahil sa iligal na pag-iimbak. Samantala, nakatakdang maghain ng petisyon ngayong araw ang residente sa lokal na pamahalaan ng Quezon City para sa agarang pagtanggal ng tangke. Una nang nagpaalala ang Department of Energy at Philippine National Police na may karampatang parusa ang hoarding sa produktong petrolyo sa gitna ng krisis sa langis. Ilan kaya ang mga ganyan? Ilang may pagkaganid na tao kaya ang nakakapag-isip ng pagiging ganid sa mga ganitong pagkakataon? Bibira, pero ewan lang. Mga ilan din siguro, no? So, kailangan natin ikutan kung... Pag ikaw ba, multimilyonaryo ka, gagawin mo ba yan? Hindi yan yung may isip ko. Marami pa naman tayong solusyon sa mga bagay-bagay. Hindi ang mangging saking. Alam ko yan na naisip mo. Ano pa lang eh. Baka naisip mo eh. Kaka Holy Week pa Ilan lang ba yung mga sakyan natin dyan? Punuin lahat yan. Number 1, walang pampuno. Uy, grabe yung full tank ngayon Hindi siya biro. Hindi naman daw hoarding yun eh. Lahat naman sakyan puro full. Oo, sasakyan naman yun. Kailangan naman ng gasolina, ng fuels ng mga sasakyan, di ba? Tsaka, kaka-Holy Week pa lang, di ba? Akala ko may mga panata tayo, tapos ganyan. Imbes na pananampalataya, pananamantala ang nag-umigting ang sa tawag kanyang dyan ni Yumaong dating Agriculture Secretary San Escudero, yung tatay ni Senador Cheese, BSDU. Ano yung BSDU? Balik sa dating ugali. Which is? Yun. Wala sa'yo kung ano ka, kung mabait ka ba, o, di ba?
Samantala, nagpasaklolo naman ang Department of Agriculture sa mga financial institutions tulad po ng Land Bank of the Philippines para sa pagtulong ng gobyerno sa mga exporter ng mahalagang produkto ng agrikultura ng bansa. Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., lubhang apektado na ang exportation ng saging at pinya matapos makompromiso daw po ang shipping route ng mga ito sa Middle East. Sa formal na pagbuo ng DA ng Food Security Task Force, araw-araw daw imomonitor ng supply, presyo at galaw na import at export ng mga pangunahing bilihin. Maglalabas ang task force ang standardized daily briefing na isusumite sa Kongreso at sa tanggapan daw po ng Pangulo para mapabilis ang pagkilos ng gobyerno. Bukod sa tulong pinansyal, pinag-aralan na rin po ng ahensya ang pagbubukas ng mga alternatibong merkado ng mga agri-products tulad po ng Africa, Australia, maging Europa at Southeast Asia. Idineklara ng National Capital Region Police Office na generally peaceful ang paggunita ng Semana Santa sa Metro Manila. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, walang naitala na anumang krimen at major untoward incident sa rehiyon. Naging matagumpay niya ang inilatag nilang security measures sa mga kritikal na lugar gaya ng mga simbahan, transportation hub at pangunahing lansangan na tinauhan na mahigit 12,000 pulis. Inatasan pa rin ng NCRPO Chief ang mga tauhan na manatiling nakaalerto kahit tapos na ang Holy Week dahil kabi-kabila pa rin ang mga bakasyon ngayong tag-init. Sabi naman sa DZRH ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na itala ang 397 medical incident sa kasagsagan ng posisyon ng Jesus Nazareno na tumagal ng higit 13 oras. Karamihan anya sa mga ito ay pagkahilo at minor injuries na agad namang natugunan ng mga kapulisan at iba pang rescue team. Samantala naman, umabot na raw po sa may 3.4 na milyong pasahero ang dumagsa sa mga pantalan sa buong bansa sa ilalim po ng Oplan Biyaheng Ayos Semana Santa 2026. Ayon po sa Philippine Coast Guard, spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, naitala ang pinakamataas na bilang ng mga pasahero mula March 28 hanggang April 5, partikular na noong Miyerkules Santo at Linggo ng Pagkabuhay. Kabilang po sa mga lugar na may pinakamaraming biyahero ang Cebu, Iloilo, Aklan, Batangas at Oriental Mindoro. Samantala naman, bumaba daw po sa 37 ang bilang ng mga insidente ng pagkalunod ngayon pong taong ito mula naman sa netala noong 2025 na 53. Karamihan sa mga biktima ay mga batang naligo sa dagat habang ang ilan naman ay nasa impluwensya po ng alak. Ayon po kay Cayabyab, malaking tulong daw po ang pagkipag-coordinate ng LGU resort owners, iba't ibang ahensya ng pamahalaan at media para mapanatili ang kaligtasan nitong Semana Santa. Samantala, kasado ng bawasan ng DLTB Terminal sa Buendia, Pasay City ang kanilang mga biyahe sa susunod na 2 linggo. Paliwanag ng dispatcher na si Balbino Cosico, ibabalik na nila ang mga hiniram na bus nitong Semana Santa. Hihintayin muna anya nilang maubos sa mga pasaherong galing o pabalik sa mga lalawigan matapos ang mahabang bakasyon. Tumaas umano ng 80% ang bilang ng mga pasahero sa terminal nitong Holy Week kung saan higit 3,000 ang naitala ngayong umaga lamang. Pero wala pa umano silang planong i-roll back ang pinatutupad nilang 10% fare hike dahil sa mataas na presyo ng diesel. Samantala naman, inianda na raw po ng Ombudsman ang pagharap ng kasong plunder laban kina dating Senate President Chis Escudero at dating House Speaker Martin Romualdez. Ito po ay dalaman sa kinahinalang pagpapatibay ng national budget na konektado sa flood control scandal. Ayon po kay Ombudsman Boying Remulla, kasama sa reklamo ang elemento ng conspiracy o sabwatan. Sinabi ng opisyal na sa ngayon ay kanilang tinitipo ng lahat ng ebidensya na mag-uugnay umano kina Romualdez at Escudero sa kaso ng pandarambong. Plano po ng Ombudsman na iharap ang kaso sa susunod na buwan ng Mayo.
Samantala, pinadadalo ng House Justice Committee si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa susunod na hearing sa April 14 sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ang subpoena ay pinirmahan ni House Speaker Faustino D. III, Justice Chair Jervil Luistro at House Secretary General Cheloy Garafil. Layunin ng pagdalo ni Remulla na isumite ang certified true copies of the Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALN ng Vice Presidente mula 2022 hanggang 2025, inclusive 2007 hanggang 2013 inclusive at 2016 to 2022 inclusive. Ayon sa Justice Panel, kailangan masuri ang mga dokumento sa mga dineklarang assets, liabilities and net worth ni Vice President Sara Duterte mula nang siya ay manungkulan sa gobyerno hanggang sa kasalukuyan nitong posisyon bilang pangalawang pangulo. Isa pang balita bago tayo mag-commercial, Miss Thea, nag-report sa Sandigan Bayan si Senador Jingo Estrada matapos suman ang kanyang biyahe sa ibang bansa nitong nakalipas na Holy Week. Si Estrada ay pinayagan na maglakbay sa Hong Kong, Macau at Japan mula March 31 hanggang April 5 sa kabila po ng kanyang kaso na may kinalaman sa pork barrel scam. Ang senador ay naharap sa 11 kaso ng graft dahil po sa pagsabotahe sa kanyang Priority Development Assistance Fund kasabwat si Janet Lim Napoles. Noong Nobyembre na nakalipas sa taon, hiniling po ni Estrada sa Anti-Graft Court na makabiyahe sa Japan mula December 26 hanggang December 31. Siya ay nag-request din na makapaglakbay sa Norway, Iceland at Austria mula January 5 hanggang January 15 na pinayagan naman ng hukuman. Babalikan pa natin ang pang detalye ng ating mga nagbabagang balita, kasong plunder laban kina dating Senate President Cheese Escudero at dating Speaker Martin Romualdez inihahanda ng Ombudsman. Provincial Director ng Palawan Police sinibak 4 na pulis na sangkot sa Good Friday shooting, hawak ng pulisya. Ilan po munang paalala mula sa ating mga advertisers. Pilipinas, ang oras 39 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng walang Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Number 1 na naman ang inyong DZR. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulog. Pangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan. Sinibak sa pwesto ang Provincial Director ng Palawan Police matapos ang insidente ng pamamaril sa Puerto Princesa City noong Biyernes Santo. Kinumpirma ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo na kasama sa mga nirelieve si Police Colonel Joel Kasupanan. Nauna rito, inalis sa pwesto ang Chief of Police ng syudad at Station Commander ng mga sangkot na police dahil sa command responsibility. Matatanda ang 3 ang nasawi sa insidente, kabilang ang 2 pulis at isang personnel ng Bureau of Corrections
Corrections. Nabatid na nag-ugat ang pamamaril sa isang pagtatalo sa Lamay, kung saan rumesponde ang 4 na suspect na pulis habang nasa impluwensya ng alak at walang kaukulang basbas mula sa kanilang mga superior. Isinailalim na sa restrictive custody at dinisarmahan ang mga nasabing pulis habang gumugulong ang investigasyon. Hawak na nga po ng PNP ang 4 na pulis. Nasanggot naman sa pamaril noong Biyernes Santo dyan po sa may Puerto Princesa City sa Palawan. Ito po'y kasunod ng utos ni PNP Chief General Nartates, Jose Melencio Nartates Jr. sa mga regional directors sa Mimaropa na agad na arestuhin, hulihin ang mga sangkot na sa naturang insidente. Kabilang po sa mga napatay ay 2 pulis at isang personnel ng Bureau of Corrections. Nabatid na nagugat daw po ito sa away sa isang lamay na nirespondehan ng mga tauhan ng PNP. Napagalaman din na nakainom ang mga remesponde at walang paintulot ang kanilang operasyon sa kanilang hepe. Samantala, mahigpit nang ipinagbabawal ang inuman sa kalsada. Sa isinagawang press conference ngayong umaga, sinabi ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na bawal ang paglalatag ng mga silya lamesa sa mga kalye para mag-inuman syumat. Ayon kay Remulla, bawal na rin ang paggamit ng videoke nang lampas alas 10 ng gabi. Lalo na kung sintonado ang pagkanta. Dagdag ko lang yun. Bawal po ang paggamit ng videoke ng lampas alas 10 ng gabi para maiwasan ang ingay at mapanatili ang kaayusan sa mga komunidad. Samantala, ipatutupad na rin ang mas mahigpit na curfew hours para sa mga menor de edad. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Remulla. Meron tayong Anti-Public Intoxication Act. Bawal na ang mag-inom sa kalye. Bawal na at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Doon na nagagaling, number 1, ang away, number 2, ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Meron na tayong enhanced curfew ordinances para sa mga 18 years old and below. Pag hindi kayo nag-aaral, hindi kayo nagtatrabaho, proof of employment of proof of education, kung nag-aaral kayo sa oras na yun, pauwi kayo, bawal na kayo sa kalye after 10 p.m. Bawal din mga nakahubad. Dapat naman. Bawal yung mga nakasando. Bawal. Bawal yung mga nakachinelas. Pag nagda-drive, di ba bawal talaga yan? Lalo na pagka-motor. Delikado kasi. Yan. Atin namang alamin ang update mula sa Palasyo ng Malacanang. Pag-ipag-usap daw po ng Pilipinas sa Iran para makadaan ang oil shipments dyan po sa Strait of Hormuz. Walang epekto sa relasyon ng bansa sa US ayon sa Palasyo. Report mula kay RH14, Let Narciso. Miss Let. Tiniyak ng Palasyo na hindi maapektuhan ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos at kahit nakikipag-ugnayan ang bansa sa Iran para sa ligtas na pagdaan ng mga oil shipments sa Strait of Hormuz. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, batay sa pahayag ng Department of Foreign Affairs, nauunawaan ng US ang sitwasyon, lalo na ang pangailangan ng Pilipinas na masiguro ang ligtas na pagdaan ng Philippine flag vessels. Kahalintulad din anya ito ng pag-aangkat ng langis ng bansa mula sa iba pang bansa tulad ng Russia na hindi naman nagiging issue sa ugnayan ng Pilipinas sa mga kaalyado nito. Pakinggan natin si Jose Castro. Sinabi po ni Secretary Tessa Lazaro ng DFA, wala po tayo nakikitang anong magiging issue sa ating kaibigan na bansa na US dahil alam naman po nila ang sitwasyon ngayon at hinahalin tulad po ito sa pag-angkat po natin ng oil mula sa Russia. Kaugnay nito, sinabi ni Castro na malaking bagay na makadaan ang oil shipment sa Strait of Hormuz para magtuloy-tuloy na ang supply ng petrolyo sa bansa. Sa ngayon, hinihintay pa ang detalye sa status ng mga barkong may sakay na produktong petrolyo at mga Filipino seafarers sa Strait of Hormuz habang inaasahan din ang resulta ng pulong ng Department of Energy para sa inventaryo ng langis. Samantala, tiniyak ng Malacanang na maayos ang kalusugan ni Pangulong Marcos. Ito'y kasunod ng kumakalat ng mga post sa social media tungkol sa hindi maayos na kondisyon ng Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi dapat basta maniwala sa mga post online dahil maraming kumakalat na fake news.
Dagdag pa ni Castro, mas mainam na kumuha ng impormasyon mula sa mainstream media kaysa sa mga social media posts na walang basehan. Ito si Net Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Leth. Samantala, Bayanihan 3 law inihain na sa Senado ni Senator Loren Legarda. Idatali mong balitang yan, RH28. Raymond at Paas. Raymond. Babalikan natin si Raymond. Samantala, House Sergeant at Arms, inatasan na tiyakin ang seguridad ni Ramil Madriaga sa pagharap sa hearing sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Idetalye mo balitang yan, RH12. Manang Milky Rigonan. Manang Milky. Kaya inatasan ng House Justice Committee ang Office of the Sergeant at Arms na ipatupad ang mahigpit na seguridad kay Ramil Madriaga sa pagbulo nito sa hearing sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa darating na April 14. Si Madriaga ang tinuturing na material and indispensable witness sa impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Si Madriaga ay kasalukuyan naka-detain sa BJMP facility sa Bicutan, Taguig City. Aksyon ng Justice Committee ay base sa petition for protective custody na isulmite ng Akbayan Representative Shel Jokno. Dahil sa kautusan, mahigpit ang koordinasyon ng House Sergeant at Arms sa National Bureau of Investigation para masiguro ang seguridad at kaligtasan ni Madriaga patungo sa Kamara at pagbalik sa detention facility nito sa BJMP sa Taguig. Si Madriaga ang umano'y bagman ni VP Sara at dating security aide ng siya pa ang alkalde ng Davao. Sa testimonya ni Madriaga, bukod sa impormasyon nito sa intel at confidential funds, ang kampanya umano ni VP Sara ay napondohan ng mga drug dealer at mga nasa likod ng POGO operations. Ako si Milka Riguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Milky. Samantala, Bayanihan 3 law. Inihain na raw po sa Senado ni Senadora Loren Legarda. Report mula kay RH28. Lakay Raymond at Paas. Lakay Raymond. Ray, naghain na si Senator Loren Legarda ng panukalang batas na bigyan ng karagdagang emergency powers sa Pangulo upang tukulan at mapatatag ang supply at presyo ng langis sa bansa. Ito ay ang Senate Bill number 2020 na tinaguriang Bayanihan 3 Power to the People Act. Kalintunan dito ng Bayanihan 1 at 2 law na inaproba noong panahon ng COVID-19 pandemic na siyang naging batayan para sa iba't ibang programa ng gobyerno para tulungan ang publiko. Sa panukala ni Legarda, bibigyan ng Pangulo ng kapangyarihan upang utusan ng Department of Energy na pangasiwaan ng oil industry, magpatupad ng temporary price control at mag-emergency procurement ng petrolyo na siyang magsisilbing reserbang supply. Maaari ding atasan ng Department of Finance para bawasan o suspindihin ang excise tax at value-added tax sa petrolyo. Nasa kapangyarihan din ng Pangulo na ipagutos ang mandatory na pagtitipid ng kuryente sa gobyerno at sa pribadong sektor. At higit sa lahat ay ang support ng pinansyal na 5,000 hanggang 10,000 piso kada buwan sa mga kwalipikadong magsasaka, mangingisda at mga tsuper ng mga public utility vehicles. Ganon din ang suporta sa mga OFWs na napauwi dahil sa giyera sa Middle East at pagpapalawig sa deadline sa bayaran ng buwis sa gobyerno. Din ni Legarda, kapag may bawas sa buwis ay dapat ramdam ng ating mga kababayan pag nagtungo sa mga gasolinahan at kung may tulong sa kuryente ay dapat mabawasan ang bigat na pinapasa ng ating mga kababayan sa mataas na bayarin sa kuryente. Ito si RH28, Raymond at Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Lakay Raymond. Samantala, pamimigay ng 5,000 cash assistance sa higit 328,000 tricycle driver sa iba't ibang probinsya. Sisimulan na ng DSWD sa Abril 8. Idetalye mong balitang yan, Val Gonzalez, RH5. Val. Misteya, simula sa darating na araw ng Miyerkules sa Abril 8, aarangkada na muli ang distribusyon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng cash relief assistance para sa mga tricycle drivers sa labas ng Metro Manila. Ito ang inanunsyo ngayon ng DSWD. Kasunod ng patuloy na pagbibigay tulong ng gobyerno sa mga tsuper na nababawasan ang iniuwing kita araw-araw dahil sa walang humpay na pagsirit sa presyo ng produktong petrolyo bunsod ng giyera sa gitnang silangan. Ayon kay DSWD spokesperson at Assistant Secretary Irene Dumlao, target na mabigyan ng 5,000 pisong ayuda
ang mahigit 328,000 bilang ng mga tricycle driver sa iba't ibang lalawigan. Aminadong opisyal na tataas pa ang bilang na ito ng mga benepisyaryo sa sandaling mapagsama ng listahan mula sa kanilang mga regional offices. Paglilinaw ni Dumlao, ang gagamiting listahan ay mula sa record na isinumite ng mga LGUs at isinailalim na ng DSWD sa deduplication process para maiwasan ang doble, kulang o maling entries sa listahan. Ako si Val Gonzales, DJ Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Val Gonzales. Samantala, babaeng pasahero mula Dubai, inaresto ng PNP Aviation Security Group sa NAIA dahil daw po sa kasong estafa. Report mula kay RH27, Noche Kakas, Noche. Lakay Ray at Misa Teya Posas ang inabot na isang babaeng pasahero mula sa United Arab Emirates. Nilagdihan ito ng warrant of arrest sa arrival area ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa lungsod ng Pasay sa kasong estafa. Sa pag-alaman ng duty immigration officer na mayroong standing warrant of arrest, ang babaeng 49 anyos mula sa Quezon City Regional Trial Court. Nabatid na 2016 pa ang kasong estafa, higit 10 years sa bago na aresto ng mga otoridad na may piyansang 58,000 pesos. Nasa kustodiyan na ng NAIA Police Station 3 sa lungsod ng Pasay ang lady passenger. Arit sa 27, nandika ka sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche. Samantala sa iba pang balita, bumaba ang mga naitalang insidente ng pagkalunod at aksidente sa kalsada nitong nagdaang Holy Week. Ayon sa Philippine National Police, umabot sa 88 ang drowning incidents mula Marso 21 hanggang Abril 5, mas mababa ng 41% noong nagdaang taon. Nakapagtala din ng mas mababang 8,259 na vehicular accidents ang pulisya kumpara sa 9,388 o 12% na mas mababa noong nagdaang taon. Samantala, tumaas naman ang naitalang sunog sa bansa nitong Holy Week break na pumalo sa 170, mas mataas sa 82 insidente noong nakaraang taon. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, resulta naman ito ng pagkaantala ng procurement ng fire truck dahil sa nagpapatuloy na pagsugpo sa korupsyon sa loob ng Bureau of Fire Protection. Samantala naman, kabundok na basura ang iniwan ng libu-libong deboto at turistang naggunita ng Semana Santa dyan po sa may bundok Manahaw sa Quezon Province. Ayon po sa Protected Area Management Office, umabot daw po sa 42 sako ho ng basura Kita mo ang nga yan. nakolekta. Nagsemana Santa pero ang pinintensyahan ninyo yung si Mother Earth. The hypocrisy, ha? Magagali naman ng banahaw nito. Oo. Sa isinagawang clean-up drive sa Barangay Kinabuhayan, isa sa mga pangunahing daan patungo sa naturang banal o sagradong bundok. Binigyan din ni Dolores Mayor Arlan Kalayag na mahalagang mapanatili ang kaayusan at kalinisan bilang paggalang sa banal na lugar. Magugunitang nagpaalala pa ang DENR sa mga bibisita na iuwi ang inyong mga basura. Pero hindi nila inuwi. Itinapon ang basura dyan sa bundok Banahaw. Kakaimbiyara yung mga ganyan. Tsaka yung alam mo yung nasa private na vehicles, any, yung mga hindi maibulsa yung basura, yung nagtatapon sa kalsada. Malaking tapunan daw yung kalsada. Naiirita talaga. Nakakaloka kayo. Anyway, mas titindi pa po. Ay, baka itong dahilan kung ba't mainit ang ulo ni Miss Thea. Bukod sa mga nagkalat ng mga basura at basurang pag-uugali daw, nagsemana Santa, panayang pray. Pero habang nagpe-pray, nagtatapon naman ng basura. Ay, mas titindi pa po ang init ng panahon at posibleng pumalo pa sa higit na 40 degrees Celsius o 40 degrees Celsius ang heat index sa bansa sa mga susunod na linggo. Ayon kay Benison Estareha ng JOST Pag-asa, kadalasan ng tumitindi pa ang init sa Pilipinas tuwing kalagitnaan ng Abril hanggang sa mga unang bahagi ng Mayo. Yes, we're expecting kasi na tuwing late April hanggang first half of May, dyan actually nagkakaroon tayo ng mga record-breaking na mga temperatures tsaka heat indices. So we're expecting na papalo pa yan sa more than 40 degrees yung maraming lugar, including Metro Manila. Ngayong araw,
Umaabot sa 42 degrees Celsius ang damang init sa Dumangas, Iloilo at Catarman, Northern Samar na nasa danger level heat index sa posibleng magsanhi ng heat cramps, exhaustion at heat stroke. Samantala, nasa extreme caution level naman ang nalalabing bahagi ng bansa, liban na lamang sa Cordillera region kung saan nasa 33 to 41 degrees Celsius ang damang init. Patuloy na pinapayuhan ng lahat na laging magdala ng payong, magbaon ng tubig bilang pananggalang sa matinding init na nararanasan ngayon. Sa Ilocano, agsapsap po yung lalagay ng what do you call this? Parang cold compress ba? Yung labakara. Labakara. Yung towel. Well, towel mo. Jay, good morning towel mo. Kuamti dadom nga nalamiis. Ikabil mo, Jay. Di tuktok ti ulom. Tuktok ti ulom. Nagkita Ilocano apo. Niyanig ng magnitude 5.4 na lindol ang Bogo City, Cebu. Kanina po alas 3:22 ng hapon. Ayon po sa PHIVOLCS, naramdaman ng intensity 4 sa may San Francisco, Cebu at Ilongos at Villaba, Leyte. Intensity 3 naman sa Liloan, Talisay, Cebu City at Lapu-Lapu City sa Cebu, Isabel, Baybay, Carigara, Ormoc City at maging sa Boyog sa Leyte. Dumako naman tayo sa ating break time global news. Oil prices sa world market muling tumaas matapos ang panibagong banta ni Trump sa Iran. Ida tayo mabalitang yan, James Galange. James! Muling sumipa ang presyo ng produktong petrolyo sa world market matapos ang panibagong banta ni US President Donald Trump sa Iran kahapon. Kung saan tumaas ng 2.2% ang Brent crude oil na ngayon nasa $111.43 na per barrel, habang 2.7% naman para sa US West Texas Intermediate crude oil na ngayon nasa halos $115 naman kada bariles. Epekto ito na naging ultimatum ni Trump sa Iran na sisirain umano nito ang mga energy infrastructure at malalaking tulay kung hindi pa rin ito bubuksan ng Strait of Hormuz. Ngunit para naman sa Iran, itinuturing lamang nila itong nalalagay na raw sa alanganin ng US dahil sa mga epekto ng digmaan sa kanilang bansa. Gayun din na matiyak ang kaligtasan ng mga Pinoy seafarers na dadaan sa Strait of Hormuz. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, James. Sa atin namang sports, Gilas Women gumawa ng kasaysayan matapos makuha ang unang silver ng Pilipinas sa FIBA 3x3 Asia Cup. Report mula kay Millie Borja. Millie. Nakuha ng Gilas Pilipinas Women's 3x3 team ang silver medal sa FIBA 3x3 Asia Cup matapos matalo sa Australia Women's team with 18-9 sa finals. Ito ang kauna-unahang podium finish ng Pilipinas sa torneo, mas mataas kumpara sa 4th place finish noong nakaraang taon. Maagang nakauna ang Australia with 6-0 bago nakapunto si Casey De La Rosa. Naitabla ng Gilas ang laban sa gitna ng laro, ngunit muling lumayo ang Australia matapos ang sunod-sunod na 2-pointers ni na Christy Welles at Amy Atwell. Pinangunahan ni April Bernardino ang Gilas na may 4 na puntos, habang nagdagdag sina De La Rosa at Cheska Apag ng 3 at 2 puntos. Sa kabuuan, nakuha ng Australia ang kanilang ika-4 na sunod na kampyonato, habang bronze medal naman ang napunta sa China Women's 3x3 team matapos talunin ang Japan Women's team. Napabilang din si Bernardino sa team of the tournament kasama sina Welles at Ziting Zhang. Magugunit ang bagawang finals, tinalo ng Gilas ang Mongolia Women's 3x3 team sa quarterfinals at ang Japan sa semifinals. Samantala, sa iba namang laro, natapos ang kampanya ng Gilas Pilipinas Men's 3x3 team sa quarterfinals matapos matalo sa South Korea Men's team with 15-18 final score. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dumako naman tayo sa ating break time showbiz news. Mga kandidata nagpasiklaban sa preliminary evening gown competition ng Miss Universe Philippines 2026. Ito tayo mabalitang yan, Angelica Cosme. Nangibabaw ang elegance and grace ng mga kandidata sa preliminary evening gown competition ng Miss Universe Philippines 2026 mula sa mga nagkikinangang kasuotan na tadtad ng crystals hanggang sa mga flowy at cape gown, talagang pasiklaban sa pagrampa ang mga kandidata sa entablado. At kasunod nga ng evening gown round, bukas na ang fan vote para suportahan ang inyong mga paboritong kandidata upang makasecure ng spot sa semifinals. Magsasara ang botohan sa April 11 at muling magbubukas sa April 12 hanggang 18 para naman sa preliminary swimsuit competition. Habang sa third stage naman o sa April 19, i-release ang closed-door interview session ng mga
mga kandidata kung saan maaari rin silang suportahan sa pamamagitan ng fan vote. Ang lahat ng ito'y bahagi ng bagong format na inilunsad ng MUPH organization para sa edisyong ito. Nakatakdang ganapin ang coronation night ng prestiyosong pageant sa May 1 sa Mall of Asia Arena at ang papasahan ng korona ni reigning Queen Atisa Manalo ang siyang magiging kinatawan ng bansa sa 75th Miss Universe na gaganapin sa Puerto Rico. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bago lang tayo tuloy magpaalam ha, paalala lang po sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Paalala po ha, hindi po, pinapayuhan po ang publiko ha na hindi po nagbibigay ng loan o pautang ang DZRH, ang aming himpilan, 'di ba, sa mga individual. Hindi rin ito direktang namimigay ng Fake news financial yung mga assistance. nagpapakalat dyan, ha? Correct, sa pamamagitan ng mga individual, text message, chat o social media pages. Ang anuman pong lehitimong tulong ng aming himpilan ng DZRH po ay isinasagawa lamang sa pamamagitan ng DZRH Operation Tulong. Katuwang ang aming mga sponsors sa pamamagitan po ng pagre-refer sa mga partner organizations at mga ahensya ng pamahalaan. At para po sa mga tamang impormasyon ukol sa mga bagay-bagay na kinapapalooban po ng DZRH Operation Tulong, hinihikayat po kayo, ang publiko po na makinig sa DZRH 666, manood sa TV, DZRH TV po, at bisitahin ang aming official website www.dzrh.com.ph at sundan po ang aming mga opisyal na social media platforms, YouTube, DZRH News Television, Facebook, at DZRH News at DZRH TV. Marami pong salamat sa inyong pangunawa at hiling po namin ng kung anumang makabubuti sa ating mga kababayan. At nakasama niyo po sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Carpuz. At Dre Siban para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ang oras, alas 5:08. Susunod na ang balansyadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss K. Karen Oyong. Ang oras ay hatid sa inyo ng Dermatol. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap.